Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. Okay, day 20 na tayo. Tuloy-tuloy lang tayo, nice no? Although may mga may mga nakakalimutang mga bagay. Ito lang siguro masasabi ko kapag siguro naging committed ka kay Lord at saka hindi mo nagawa yung mga bagay-bagay na gusto niyang ipagawa sa iyo is parang ewan ko nagkakaroon sa isip ko na parang it's like something that you need to maintain a relationship with him. Oh my god, sorry. Sorry, I'm telling this. Para siyang babae, no? Na kailangan you have to give your all attention and focus and time to him. Na parang nagkakaroon ako sa isip ko na bakit ganito. Parang napipil ko na ulit yung yung napipil ko sa alam mo na yun na attention seeker, di ba siya? Parang kailangan kong mag-obligay sarili ko sa yung ganun. Kailangan ko mag-response, mag-reply. Oh God, sorry. Sorry for telling this. Kasi kahapon hindi ako nakapag-share ng God word or wisdom. So, dumanas na naman tayo ng medyo hindi maayos. Pero, nakita ko yung good point na nangyari. Dahil magwa-washing ako, no? So, yung washing, napindot ko siya nang hindi ko sinasadya. So, nakaubos yung oras, tapos nakaubos din ng pera. Sinagulog na ako ng 20 para washing dryer na yon. Ngayon ang nangyari, naubos na yung 20 ko, nagdagdag ulit ako ng 10. Hindi pa rin na dryer kasi na iba yung settings, yung pindutan ng washing machine. So, hindi ko alam kung paano ko siya gagawin and how to fix it. So, ang nangyari, I don't know how to fix it. So, ang nangyari, inabot na ako ng gabi. Anong oras pa lang ako naglaba? Mga alas 6 ng hapon. Inabot tayo ng gabi. Kasi alas 9, alas 10 na ako natapos. Pero yung maganda nangyari, sakto, nandun itong foreigner. Di ko alam kung anong lahi siya. American, para siyang Amerikano. Or German. Pero Amerikano ang tingin ko eh. Nabubwisit na ako, no? So, ang ginawa ko, pinipiga ko na lang yung punda ng unan para matanggal yung tubig at ililipat ko na lang sana dun sa baba. Sakto, nakita niya yung ginagawa ko. Tinaruan niya ako. Kasi daw, you have to, select the, ganyan. Sabi ko, do you know how to operate this? Yes. Can you help me please? Because I want to drain the water. So, yun, alam niya pala gawin. So, nasa itinerary selection pala. Dun lang yung pipindutin. So, thanks to him kasi hindi na ulit ako nag-spend ng pera para ilipat yung yung labahan dun sa washing sana sa baba. Pero nakagastos tayo ng 40 or 50. Nabubuisit lang ako kasi imbis na nagmamadali ako na matapos sana yung kasi pa ako lilinis ng CR.
dito. So, hindi ko na siya nagawa kagabi kasi nagkaroon pa kami ng Zoom meeting or webinar sa real estate sa SMDC. So ano muna tayo, nakinig muna tayo dun. Kaso nga lang, nandun pa rin yung parang hatred ko sa mga nangyayari. Bago nga pala, bago ko gawin ulit yung washing, sabi ko, bakit ba nangyayari sa akin to? So, nagbasa ulit ako kagabi ng isang verse sa Bible. So, napunta ako sa Jeremiah 35 verse 13. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Go and tell the men of Judah and the inhabitant of Jerusalem, Will ye not receive instruction to hearken to my words? Saith the Lord. So, parang ito yung sinasabi niya. Kasi kahapon, hindi ako nakapag-share ng ito kasi mga nakasulat kahapon. Ng gabi at saka ng umaga. Diba, sinishare ko sa inyo yun. Kahapon kasi nagmamadali ako kasi anong oras na. So, ito yung mga nakalagay kahapon. Ang gaganda hindi ko lang nabasa. Luke 6 verse 20. And he lifted up his eyes on his disciple and said, Blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Rejoice ye in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For in the like manner did their rather unto the prophet. So, yun yung mga nakakasulat kahapon, no? So, ang ganda ng mga sinabi. Dito kasi itong, and he lifted up his eyes on his disciple and said, Blessed ye poor, for yours is the kingdom of God. Ito kasi madalas ko lang naririnig to, pero ngayon ko lang nabasa to sa Bible. So, blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. Kasi, hindi ko na-share to, no? Kahapon. So, yun yung mga babasahin ko sana kahapon. Pero nagmadali tayo sa workout. Tapos, nung umaga, di ba? Nung gabi. Ito nung umaga, 6:00, nagbasa ulit ako. And they entered into a covenant to seek the Lord, God of fathers, with all their heart and with all their soul. That whosoever not seek the Lord of God Israel should be put to death, whether small or great, whether man or woman. So ito yung gusto niya siguro na i-share ko at sabihin sa inyo. Na that whosoever would not seek the Lord God of Israel should be put to death. Tapos, whether small or great, whether man or woman. So, hindi ko nga ito na-share, no? Siguro gusto niya ipakalat tong mensahe na to. So that should be put to death. Para siguro, parang message para sa sangkatauhan na we have to obey the Lord. That whosoever would not seek the Lord of God Israel, yung hindi si God ang unang hahanapin, should be put to death. So, siguro kasi hindi ko na-share yan kahapon. So, yun yung mga naging kahapon, mga nangyari. Ito na yung binasa ko nga ng hapon. Sabi ko, bakit ba nangyayari sa akin sa washing machine? Pero in reality, hindi mo naman talaga pwedeng sisihin si Lord. Kasi ako rin naman ang may gagawin kasi may napindot ako na hindi ko alam, akala ko yung pangatlong pindutan. Naipindot ko pala yung itinerary, yung parang settings.
So, nabago yung settings. So, nung matapos yung laundry, yung i-aano ko na siya, ida-dryer, hindi siya nagda-dryer. Keep on ano, sino-soak niya lang, parang nilalabhan niya lang yung mga labahan ko. Pero para akong may kinalaman 'to sa mga nangyari ngayong araw na 'to. So, nagbasa ako nung 7:00 ng gabi. "Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Go and tell the men of Judah and the inhabitant of Jerusalem, Will ye not receive instruction to hearken to my words? Saith the Lord." Hindi mo ba natanggap yung instruction para makinig ka sa mga salita ng Panginoon? Yun yung sinabi, saith the Lord. Kasi parang, "Go and tell the men of Judah and the inhabitant of Jerusalem." Siguro gusto na i-share ko talaga yung nabasa ko nung umaga kahapon. Tapos hindi ko na-share. So, ang nangyari, yung parang ganun, yung parang parusa ba yun or ano, na hindi magwo-work yung washing machine. Pero yung good thing na nangyari is yung foreigner, natulungan niya ako. So, alam ko na ngayon kung paano i-set yung settings ng washing machine na yun. Yun yung siguro pagiging tanga natin, full. At ito ngayon, parang nagkakaano ako na, bakit ganito? Kagabi, inabot na naman ako ng 12:00 bago matulog. Kasi parang akong iniwasan ko na nga yung ganong setup. Tapos, ito na naman, parang obligado akong mag-response, mag-reply, mag-share ng ano, parang naguguluhan ako. Tapos parang nilibang ko na lang sarili ko. So, naano tayo sa social media hanggang sa yun, napunta na naman tayo sa Bartolo Brothers. Nakapanood tayo. Inaabot tayo ng 12:00. Imbis na sana matutulog na tayo ng 11:00 or 10:00. Hindi pa tayo nakatulog ng maaga. Okay? So, ngayon, kulang tayo ng tulog. Nag-aalangan akong mag-workout kasi parang naramdaman ko yung paa ko na hindi siya okay. Yung calf muscle ko dito sa binte. Ito. Parang sabi ko, magtutuloy ba akong mag-workout ngayon? Baka mamaya, kulang ako sa tulog, tas na parang nanginginig pa ako. So, nagbasa ako kagabi, no? 12:00 na nga, parang tinatamad din akong basahin na to eh. Kasi parang ano naman ako na, ay nako, kailangan may ano naman ako, obligasyon. Meron na naman akong kailangan magbigay ng attention at oras. Pero nagbasa pa rin ako kasi natatakot tayo sa Diyos, diba? So, binasa ko, ang tayong nakasabi, and they, when they had testified and preached the word of the Lord, the gospel in many villages of the Samaritan. So, ito nga, sinabi ko yung mga nangyari ngayon, di ba? Testified and preached the word of the Lord. The gospel in many villages of the Samaritan. Siguro ito na yung sa YouTube na ko yung mga messages. Tapos ngayong umaga, ngayon lang, 5:56. Jeremiah 36:37 verse 29. And thou shalt say to Jehoiakim, king of Judah, Thus saith the Lord, Thou hast borne this rule, saying, Why hast thou written therein? Saying, the king of Babylon shall certainly come and destroy this land, and shall cause to cease from thence man and beast. Okay? Sabi ko, tinatamad akong mag-workout, baka kung anong mangyari sa akin. So, negative na naman nasa isip natin. Tapos, nagbasa ako, sabi ko, magtutuloy ba akong workout o hindi? Sabi ko, titingnan ko yung horoscope ko ngayon. Sabi ko, wala pang horoscope ngayon, 27, umaga pa, 6. Wala pang update. Sabi ko, sa Bible na lang mag
Kung dapat ba akong magtuloy mag-workout o hindi. Tapos ito yung mga nabasa ko. And thou shalt say to Jehoiakim, king of Judah, Thus saith the Lord, Thou hast borne this rule, saying, Why hast thou written therein? Saying, The king of Babylon shall certainly come and destroy this land. Sabi ko, destroy this land. Sabi ko, ano ba naman ito? Ito pa nabasa ko. And shall cause to cease from the thence, man and beast. Sabi ko, ba't ito nabasa ko? Destroy this land. Ano ba yung sinasabi niyang madi-destroy ang land? And shall cause to cease from thence, man and beast. So, man and beast, dense man, yung masamang tao siguro ito. Ibig sabihin ng dense. And beast, diba? And beast, diba? Masama yun. So, sabi ko, hindi naman ang masama. And shall cause to cease, mamamatay yung mga cease, mamamatay. The king of Babylon shall certainly come and destroy this land. Siguro message to para sa mga masasamang tao. Sa mga may mga masamang gawain. So, hindi naman masama yung gawain ko. So, sabi ko parang hindi yata para sa akin to. So, tuloy ang workout ko. Tutuloy ako ngayon. So, inabot tayo ng 16 minutes para lang ma-share yung word of God. Pero maliligo muna ako at saka tayo pupunta sa oval. Tuloy pa rin workout natin. Hopefully, wala sanang mangyaring masama at pinagdadasal ko sa Panginoon na sana okay lang lahat. So, that's it for today's video. Maraming salamat. Thank you and God bless us all.